Honey, please, talk to me. Mula kasi nung umalis kami sa event hanggang dito sa sakyan niya, hindi pa rin ako kumikibo sa kanya. Nakakainis eh. Hindi na kasi talaga nawala ang mga babae sa buhay niya. Ewan ko ba, dapat nang sinasanay kong sarili ko dahil alam ko namang not so ordinary kaya ang boyfriend ko. Nahabulin talaga siya, kahit sang sulok man kami pumunta. Heist, honey, nagsiselos ka pa rin ba? What? Ako? Nagsiselos? Hindi no. Bakit naman ako magsiselos? Mataray kong tanong. So you're not jealous? Hindi no? Oo naman. Then why are you acting like that? Heist, bakit ba ang dami mong tanong? Oo na, nagsiselos na ako. Happy? Hindi ko na lang pinansin ang tanong niya at nagkunwari-kunwari ang tulog. Pagdating namin sa kondo, nagmamadali ako nagpalit at humiga. Hindi naman ako masyadong obvious, no? Not jealous, ha? Dinig kong bulong niya. Bubulong pa eh, rinig ko rin naman. Nagulat ako na biglang may yumakap sa akin sa likod. I love you, my honey. Huwag kang kikiligin, Catherine. Huwag na wag. Bakit ba ang pabebe ko? Hindi mo na ako love? Napangiti naman ako ng bahagya dahil sa tanong niya. Parang bata. Love kita, no? Sobra pa. You know what? Lalo ko na in love tuwing nagsiselos ka. So dapat pala palagi ako nagsiselos? Ikaw naman kaya ang pagsilosin ko. Wag na nga, baka makapatay ka pa sa galit. Ano pa bang dapat kong gawin para pansinin mo ko? Bakit ba masyadong malambing ang boses mo, Logan? Konti na lang tuloy, bibigay na ako. Okay, fine. I will not go to sleep unless pansinin mo ko. At talagang nanakot pa siya. E di kasalanan ko kapag tinanghali siya ng gising. Napakahusay mo talagang lalaki. Nakakainis ka talaga. Sabi na nga ba hindi mo ako matitiis? Ang unfair. Bakit nga ba hindi ko siya matiis? Masyado kasing gwapo tong nilalang na to eh. Bakit ba kasi ang dami mong babae? Kailan ba mauubos yan? I don't know, honey. All I know is you are my one and only. Sus, dinaan na naman niya ako sa pabola-bola niya. Ginawa pa akong siopaw. Napasinghap na lang ako nang bigla niya akong halikan sa leeg. Umaatake na naman ang pagiging vampira niya. Ang bango-bango mo talaga. Logan, okay na. Bati na tayo? Pero patuloy pa rin siya sa paghalik sa leeg ko. Goodness, alam nga talaga niya ang kahinaan ko. You are so addictive. Unti-unti niyang tinanggal ang dress ko kaya lumantad agad ang katawan ko. Ewan ko ba, kahit ilang beses niyang nakita to, nahihiya pa rin talaga ako. Huwag mong takpa na magandang view. Pervert ka talaga, Logan. Alam niyo na ang sunod na ginawa niya. Masyado talaga ako mapagbigay pagdating sa kanya. Wala naman sigurong masama, no? Mahal ko naman siya at mahal naman niya ako. Let's sleep na, honey. Maaga pa ako bukas. I love you. I love you too, Logan. Next day, pagising ko, wala na sa tabi ko si Logan. Hindi man lang niya ako ginising. Pagtingin ko sa wall clock, gosh, 9 a.m. na pala. Hindi ko napansin na may note pala siyang iniwan sa tabi ng lampshade. Good morning, beautiful. Sorry if I did not wake you up. Sobrang ganda mo kasi habang natutulog. Totoo ba? Napatingin tuloy ako sa salamin. Parang di naman eh. Papunta na sana ako ng CR para maligo nang biglang nag-vibrate ang phone ko. Logan calling. Hello? Nakakainis ka, hindi mo ako ginising. Ang sarap kasi ng tulog ng mahal ko eh. Kahit na no, maliligo na ako para makapunta na ako dyan. Can I join you? Manyak, bakit ka pala napatawag? Wala kang meeting? Wala, I canceled it para matawagan kita at makausap. Logan? Why? Hindi naman ganun ka-importante yun eh. Sige na, maliligo na ako para makasunod na ako dyan. Fine, I love you. I love you too. I-cancel daw bang meeting niya para lang tawagan ako? Lakas talaga ng sapak niya sa utak. After ko gumanak, nag-aabang na lang ako ng taxi para makapunta sa NGC. Sabi kasi ni Logan tawagan ko raw si Andrew, busy na yun sa new work niya. Binigyan kasi siya ng trabaho ni Logan. Cathy girl, napalingon ako sa tumawag sa akin. Travis, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman nandito ko? Sinabi sa akin ni na Ava at Gianna. So, totoo nga? Oo. Nakita ko namang parang biglang namula yung mata niya. Iiyak ba siya? Uy dude, ano nangyayari sa'yo? Wala, nagulat lang ako. Naiiyak ka sa gulat? Labo mo ah. Catherine, manhid ka ba talaga? Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi niya. Manhid ako as in wala akong maramdaman? Na ano? Alam mo dude, umuwi ka na.
Next time na lang tayo mag-usap kasi late na rin talaga ako eh. Bye-bye! Paalis na sana ako nang bigla niyang hilahin yung braso ko para pigilan. Mahal kita. Ano? Mahal kita, Kat. Noon pa. Matagal na kitang mahal kahit kaibigan lang ang trato mo sa akin. Mahal kita kahit iba ang mahal mo. Ano ba yung sinasabi mo, dude? Paano mo ako naging mahal? Kababata mo ko. Yun na nga eh. Mula pa noon, mahal na kita at pinangako ko sa sarili ko. Liligawan kita pag handa ka na sa relasyon. Yun pala, naunahan na ako. Di ako makasagot at makagalaw dahil sa sinabi ni Travis. Kasi naman, bakit sa dinami-raming babae ako pa? Travis, mahal din kita. Alam mo naman yun, di ba? At ayoko masaktan ka dahil hindi mo deserve yon. Alam kong mahal mo ako. Alam ko rin hanggang kaibigan lang yon. Hindi mo ba talaga ako kayang mahalin? Kahit konti lang? Halos pumiyok na yung boses niya dahil sa pagpipigil sa iyak niya. Naiiyak na rin tuloy ako. Nasasaktan akong nasasaktan ko ang lalaki importante sa buhay ko. I'm sorry, Travis, pero hindi ko kayang suklian yung pagmamahal mo sa akin. Maghihintay ako, Catherine. Maghihintay ako hanggang sa ako na yung piliin at mahalin mo. Pagkasabi niya noon, tuluyan na siyang umalis. Di ko na malayan, tumulo na rin pala ang luha ko. I am really sorry, Travis, pero si Logan lang ang mamahalin ko. NGC Building. Ngayon, hindi na ako masyadong pinagtitinginan ng mga empleyado. Inayos ko na kasi talaga ang sarili ko at pinipilit ko na hindi na ako mahiyang tingnan din sila. Good morning, ma'am. Bati sa akin ng isang empleyado na lalaki. Wala naman sa aking babati na babae dito aside from Iris. Oo nga pala, kamusta na kaya si Daniel? Sayang di ako nakapunta ng birthday niya. Alam niya naman kung bakit. Bakit ngayon ka lang? Tanong ng boyfriend ko habang nakatayo at nakapamewang. Hi, sobrang gwapo pa rin. Na-traffic ako. Sa ibang route kasi ako dinaan ng taxi driver. I told you to call Andrew. Kaya ka nga may driver eh. Lumapit naman ako sa kanya at binigyan siya ng halik na alam kong makapagpapabago sa mood niya. Heist, you always know my weakness. Huwag ka na kasing mainis. Nandito na nga ako oh. At dahil nandito ka na, we should go. Ha? Kararating ko lang aalis agad kami? Ano na namang kalokohan to? Saan tayo pupunta? Bakit tayo aalis? Papunta dito si Dad, kasama yung bago naming investor. So, edi dapat nga nandito ka para makita mo yung bago niyong investor? No, I don't want to see her face again. Her? Natigilan naman ako dahil babae pala ang bagong investor nila. Ibig sabihin, kilala niya? Bakit? Ano bang atraso sa'yo nun? Malaki. Please honey, umalis na tayo. Susunod na lang ako dahil ayaw na lang hinila na ako palabas ng office niya. Bakit ayaw niyang makita? Sino ba yun, Logan? Bigla siyang natigilan dahil sa tanong ko. Nothing. You don't need to know dahil wala naman siyang kwentang tao. Ramdam ko ang galit niya sa babaeng yon. Saan tayo pupunta? Kung saan mo gusto. Gusto ko sa office mo, except that one. Bakit ba kasi ayaw mo doon? Hindi na siya sumagot. Siguro talagang malaking atraso sa kanya ng taong yon kaya't ayaw niyang makita. Sigurado ka sa kung gusto kong lugar tayo pupunta? Yes, honey. Tara sa amusement park. Excited kong sabi. What? No, sa iba na lang. Ano ba yan? Pinapili pa ako ng gusto ko? Sige na nga, umuwi na lang tayo. Fine, fine. We are going to that theme park. Yay! I love you, honey. I love you too, Logan. Pagkarating namin sa amusement park, hila-hila ko si Logan papasok sa entrance dahil nahihiya daw siya. Masyado raw kasing formal ang suot niya para sa lugar na to. Miss, magkano yung sa ride all you can? Tanong ko dun sa babaeng wagas kung makatingin kay Logan. 700 each po. Okay, sige. Dalawa. I am Logan Navarro III. Napatitig ng ilang segundo yung babae kay Logan. Pagkatapos ay tinawagan siya. Problema ng isang to. Welcome, Mr. Navarro. Please, come inside. Hinila na ako ni Logan papasok sa loob. Teka, yung bayad natin. Okay na. Ayos ah. Sinabi lang niya yung pangalan niya, bayad na kami. Huwag niyang sabihin, I have a share in this theme park. Pinilit ako ni Mr. Ho mag-invest dito sa walang kwenta niyang palaruan. Anong walang kwenta? Ang dami kaya ng napapasaya nito, no? At isa na ako doon. Really? Then I will buy your own amusement park. Yung mas malaki at mas maganda dito. Hindi naman niya masyadong pinagayabang ang yaman niya, no? As usual, papasok pa lang, pinagtitinginan na siya. Yung iba nga nagbubulungan pa eh. Shit, can we just go home?
Bulong ni Logan. Sayang naman at nandito na tayo eh. Sulitin na natin. Wala nga siyang nagawa kung hindi ang sumunod na lang sa akin. Ako ang boss ngayon. Una ko siyang inaya sa may space shuttle. Nadlang na naman siya kaya pumila na kami. Pinagkagulahan pa nga siya sa pila eh. Excuse me lang oh. Kasama yung girlfriend no, nandito sa tabi niya. Don't be jealous. Honey, hanggang tingin lang sila. Bulong niya sa akin. Tss, wala akong pake. Ready ka na, Logan? Always. Maya-maya nagsimula na nga kaming umandar. Yung iba nagsisigawan na kaagad. Pati tuloy ako'y napapasigaw. Ayan na, Logan. Shit! 1, 2, 3. Yung mukha mo. Kanina pa tawa ng tawa si Logan dahil sa mukha ko sa picture. Kinuha kasi niya yung picture namin na nakasakay kami sa space shuttle. Ang cute daw kasi ng reaction ko. Palibasa siya, gwapo pa rin kahit anong gawin sa mukha. Heist, andaya. Sunod kaming sumakay sa Anchors Away. Nakakairita yung katabi niyang babae. Kumapit ba naman sa braso niya like, what the fudge? Alam ko naman nakakatakot talaga pero kailangan ba talaga may lumapit sa boyfriend ng iba? Yung mukha ko tuloy sa picture nakasimangot. Mantalang si Logan, aba, abot tengang ngiti. Honey, ano bang problema mo? Ikaw, tingnan mo nga oh. Kaya mo siguro kinuha to dahil nakasabit sa braso mo yung kamay ng babae. Tss, that is the reason. Kaya ako to kinuha. You look like a jealous wife here. Hay, ewan. Iniwan ko siyang tatawa-tawa sa akin na para pang nangaasar talaga. Hey, wait for me. Lalo kong bililisan ng paglalakad kaya hindi ko na malayang nabunggo ako ng isang lalaki. Ay, sorry. Okay lang, miss. In fairness, ang cute ni Kya ha. Pero walang panama sa boyfriend ko. Are you okay? Tanong niya sa akin. Oo, okay la. Why are you asking my wife? Natigilan ako na marinig ko ang baritonong boses ni Logan. Selosan palang gusto mo ha? Oh sorry bro. Nabunggo niya kasi yung biceps ko eh, kaya tinatanong ko kung okay lang siya. Natawa naman ako dahil talagang sinabi pa niya na biceps ko ang bumangga. I think she's okay. So get out of our sight. Pagmamayari mo ba to? Logan, tara na. Mukhang di ata magandang selosan. I have a 60% shares on this place, so I have the right to do whatever I want. Hindi ko na inintay pa na makasagot si Kuyang Biceps dahil pinilit ko nang hatakin si Logan papalayo sa kanya. Logan, di mo naman kailangan makipag-away eh. Galit ka ba? I'm jealous. Napangiti naman ako. Dahil tagumpay ang plano kong pagsilosan din siya. Kala mo ikaw lang ha? Ano ka ba? Sa'yo nga ang daming tumitingin na babae eh. Tapos may kumapit pa sa braso mo? Nahiya naman ako. Let's go na nga. Kinuha naman ng Logan ang kamay ko kaya HHWW ang peg namin ngayon. Shocks, parang teenager lang. Ang swerte ng girl no? Sinabi mo pa, parang di naman sila bagay. Ano ka ba? May itsura naman yung girl ha. Mukha lang inosente. Mukhang inosente? Ano ang ibig nilang sabihin? Tsaka wagas naman sila kung magbulungan. Yung rinig talaga namin. Sana sinabi nilang nila ng harapan no para naman di na sila nahirapan. Are you starving? Medyo. Then I will buy your foods. Just wait me here, okay? Yes, boss. Iniwan ni Logan yung phone niya kaya hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at binuksan ko. Aba, walang password ang phone niya at ang lock screen niya ay ang mommy niya. Ngayon ko lang nahawakan tong phone ni Logan. Nagulat ako dahil akong wallpaper niya habang natutulog. Di man lang pumili-pili ng mas maayos. Pagbuklat ko na message, nakita kong may unread galing sa dad niya. You should face her dahil mas madalas mo na siyang makakasama. Yun na nakalagay sa message ng dad niya. Gustong gusto kong i-open, kaso para naman akong immature na girlfriend kapag ganon. Diba? May message din galing kay Gemma at ang nakalagay, you're really out of your mind. Marirealize mo rin akong para sa'yo. Pero ang mas iniisip ko ay yung text ng dad niya. Sino kaya talaga yung tinutukoy nila? Bakit parang di maganda ang kutob ko? Na makita kong papalapit na si Logan, agad kong binalik sa ayos yung phone niya. Ang dami naman yan. I know you are exhausted. Kaya, agad kong ibinalik yung phone niya. Dinamihan ko talaga ang pagkain ko. Eat! After namin kumain, sumakay pa kami sa isang rides, kaya sulit talaga ang araw na to.
Gabi na nga kami nakauwi dahil nakailang ikot kami sa theme park para lang sakyan ng lahat. Thank you sa araw na to, ha, Logan. Sobrang napasaya mo ko. Anything for you, honey. Matulog na tayo? Maaga pa tayo bukas. Honey? Bakit? May problema ba? Nothing. Gusto lang ni Dad na dito ka na daw muna magstay sa condo. Ayaw na kasi na mayroong issue sa company. Ha? Parang biglaan naman yata. Noong nakaraan naman, ayos lang. Pero bakit? Anong gagawin ko dito? Papuntahin mo mga friends mo. Please, honey? Pansamantala lang naman eh. Soon, babalik ka rin ulit. Makakasama ko kasi siya lagi eh. You know naman, my dad, di ba? Just trust me, okay? Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa sinabi ni Logan. Di na muna ako papasok? Heist. Wala naman ako magagawa dahil yun ang gusto ng daddy ni Logan. Baka kapag sinaway ko pa magalit pa sa akin yun at paghiwalayin kami. Sige, para sa daddy mo, susundin ko. Thank you so much, honey. Bakit parang mas pabor siya na wag muna akong pumasok sa company nila? May tinatago kaya siya sa akin? Wala naman siguro dahil hindi yun magagawa ni Logan. Di, sino ng secretary mo? You know Iris, right? Siya ang kukunin ko para kilala mo at nakakausap mo. Mas okay na rin siguro yun kaysa ibang babae. Pero pwede pa rin naman kitang bisitahin, di ba? Anytime? Of course, honey. Basta you just let me know first, okay? Okay, sige. I love you too. I love you too. Bakit ganito? But feeling ko mayroong hindi magandang mangyayari. Huwag kang aalis na hindi kasama si Andrew, understand? Opo, sige na. Baka malate ka na. Ito ang unang araw na hindi ako papasok sa NGC. Nalulungkot ako dahil hindi ko siya makikita maghapon tapos wala pa akong gagawin dito. Siguro nga dapat tawagan ko sila Ava para naman malibang ako. Hello, bakla. Sino to? Girl, may tumawag sa aking multo. Hoy, luka-luka. Ako to. Ano, binura mo na yung number ko? Sinong luka-luka? Yung kakilala kasi naming friend matagal nang patay? Ano ba yung sinasabi mo, Ava? Himala kasi at napatawag ka Daig mo pang patay, walang paramdam? Sorry na, nasan kayo? Tara dito sa condo ni Logan. Oh, wala kang pasok? Wala mo na akong work for now. Bakit? Pergi ka na ba? Gaga, basta pumunta ka na lang kay... Bastos na bakla? Patayan daw ba ako? Hay nako, nasa office na kaya si Logan? San kasi po pwede na lang akong pumasok? Malalaman ko rin ang dahilan kung bakit. Ang bongga mo na talaga, bakla. Si Ava. Wala bang kapatid na lalaki yung si Mr. Navarro? Baka naman. Si Gianna. Di nga ako makapaniwala na mararanasan ko to. Parang dati nabato ko lang yung mamahaling kotse niya. Sana nga lang hindi matapos tong mararanasan ko ngayon. Huy, tulala ka lang. Anyari sa'yo? Tanong ni Gianna. Wala. May iniisip lang ako. Anong gusto niyong gawin? Movie marathon. Sabay na talaga silang dalawa. Di maiwasang di mapamura ni Logan dahil sa sobrang pagkames kay Catherine. Kahit magkasama lang ang dalawa kanina, hindi pa rin tumapakali dahil hindi niya nakikita ang dalaga. Shit! Because of that woman, hindi ko tuloy kasamang mahal ko. Ayaw niya kasing malaman ko sinong bago nitong investor. I'm sorry honey if I cannot tell you yet. Patuloy siya sa pag-inom ng whiskey habang nakatingin sa pwesto kung saan dating naroon ang kasintahan niya. Maya-maya pa'y may biglang pumasok sa opisina niya. Son, she's here. Natigilan si Logan sa sinabi ng kanyang ama. He did not expect na ngayong araw mismo pupunta sa opisina niya ang babaeng ayaw niyang makita kahit kailan. Hi, are you still mad at me? Malambing na bati ng dalaga. Is that how you say good morning in a professional way? Walang emosyong tanong ni Logan. Di siya makatingin sa dalaga dahil naamin niya hanggang ngayon hindi pa rin siya handa na makausap to. Shit! I admit she's more gorgeous now, but I don't care about her new appearance. Maiwan ko na muna kayo. Paalam ng daddy ni Logan. Na makaalis ang ama ni Logan na puno ng katahimikan ang office ni Logan. He doesn't know what to do or what to say. Logan, I hope you already forgive me. Stop talking nonsense topic. Let's proceed to our contract. May I remind you na dahil lang kay daddy kaya ako pumayag na mag-invest ang company ninyo sa company ko? I missed you. I really do. Shit! Hindi na napigilan pa ni Logan ang sarili kaya't iniwan niyang mag-isa sa opisina niya ang dalaga. That woman, she does not even know what she's saying. Agad na kinuha ni Logan ang cellphone niya
At denial ang number ng babaeng kanina pa niyang gustong makausap. Hello Logan, bakit ka napatawag? Automatic biglang gumuhit ang ngiti sa labi niya na marinig ang boses ni Catherine. Nothing honey, I'm just checking on you. Okay naman ako, nandito sa La Ava. Ikaw, nakapag-meeting na ba kayo ng investors mo? Yes. Tapos na agad? Yeah, Logan, we're not yet talking about our contract. Sino yun? Yun ba yung ka-meeting mo? Yes honey, I'll just call you again, okay? I love you. I love you too. Bye-bye. He ended the call. Nakaramdam siya ng ginhawa nang marinig ang boses ni Catherine kahit papuno siya ng galit at inis ngayon. She is my treatment in every pain. Oh, I'm sorry to interrupt you with your girlfriend. Hindi naman to pinansin ng binata at nagdiretsong pumasok sa loob ng opisina. Look, I know you're still mad at me for leaving you, but can we finally discuss about business? Nothing personal. Nang matapos ang usapan, agad tinawag ni Logan si Iris. Please give me a couple of minutes to talk about us. Agad namang tumayo si Logan sa narinig. Us? There is no us, Isabella. So you better move your ass outside my company or else I will call the security to drag you away. Nais pa rin kasi ng dalagang makausap si Logan tungkol sa nakaraan nila. Iris, samahan mo na siya palabas. Fine. I will see you tomorrow and I hope you can give me a chance to explain my reason why I left you. I never want to do that. Out! Logan is now full of anger. Bullshit. I can still feel the pain. Sad niya sa isip niya. Si Isabella nag-iisang babaeng minahalang totoo ni Logan. He gave everything just to make her happy and contented. Actually, he was planning to propose and marry Isabella. Pero nagulat siya nang umalis na pala ang dalaga nang walang paalam mula sa kanya. Di niya pinagsabi ang relasyon nila ni Isabella dahil noon matinding magkalaban ang kumpanya nila. The only person he trusted was his mother and the sister, Heisley. Sir, okay lang po kayo? Bigla po kasi kayong natulala. I'm fine. May kailangan pa po kayo? Nothing. You may leave. At sa huli, kinuha na lang niyang natitirang whiskey sa kanyang drawer at nagsimulang uminom. How can she manage herself to talk to me like she never hurt me? She made my life miserable. Dalawang babae nang nawala sa buhay ko kaya hindi ko hahayaan na pati si Catherine ay mawala pa sa akin.